We praise you, we bless you, we worship and adore you, Lord. I will get up and go to my father, and shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. We praise you, we bless you, we worship and adore you, Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them Jesus addressed this parable. A man had 2 sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him anything. Coming to his sense, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat? But here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.' So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.' But his father ordered his servants, 'Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found.' Then the celebration began. Now the older son had been out in the field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, 'Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has him back safe and sound.' He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him. He said to his father in reply, 'Look, all these years I serve you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns,
who swallowed up your property with prostitutes. For him, you slaughtered the fattened calf. He said to him, My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now, we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Sabihin natin sa katabi natin, God bless you. Sana ho, yan ang ating hangad araw-araw. At para po sa natatanging araw na ito, nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating Mass for the Sick. Misa para sa mga may sakit. Baka bigla kayo magtayuan at umuwi na, wala naman akong sakit eh. Baka magkasakit pa ako. Tandaan ho natin, araw-araw, lahat tayo kailangan ng kagalingan. Amen? Kaya tayo ay nagkakaroon din ng live stream mass. Alam niyo po, bago magpandemya, meron na po talaga tayong tinatawag na TV mass. Naalala niyo siguro yan, ano? At yung TV mass na iyon, bago pa mauso ang online social media, meron ng TV mass para sa mga may sakit at matatanda. At sa mga nag-aalaga ng may sakit. Kaya nga pagkatapos ng pandemya, pinapaalala na po sa atin, bumalik na tayo sa pagsisimba. Kaya may mga simbahan, binawasan na ang mga live stream mass. Pero mahalaga pa rin na meron tayong live stream mass kung kinakailangan at kung kaya. Para sa mga kapatid natin na hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Para matulungan natin sila at matugunan ang pangangailangan din nila. At ngayon po ay unang Biyernes ng buwan o Sabado ng buwan. Alam natin pag Sabado, lalo na pag first Saturday, ito ay itinatalaga natin sa debosyon natin sa mahal na ina. Iba daw kapag nanay ang nagdasal. Alam mo ninyo, merong kasabihan sa aming mga pari, ang nanay daw ng pari, diretso na sa langit. Alam niyo ho yun? Kapag po inoordinahan ang pari, meron pong parte doon kung nakanood na ng ordinasyon ng pari, may bahagi po ng ordinasyon ng rite na kung saan bubuhusan ng langis ang kamay ng inoordinahang pari. At pagtapos dasalan, meron po kaming isang telang puti na pinapahid yung aming kamay. At itatago yon. Bigla ko tuloy naalala, nasa na ba yung ganun ko? Kasi ho, ang sabi nila, pag namatay ang nanay ng pari, ilalagay yung tela na iyon sa kanyang kamay. Para pag humarap siya sa Panginoon, sasabihin niyang, ito ang binigay ko sa iyo, ang aking anak. Kaya sabi nila, ang nanay ng pari, diretso na sa langit. Bigla ko naisip, parang lugi kami doon na. Kaming nagtrabaho, hindi pa kami sure. Yung nanay namin, sure na. Sapagkat ganun nga daw po ang sakripisyong ginawa ng isang magulang. At alam naman po natin sa kwento, ang unang himala ni Kristo ay sa tulong kasama si Maria nang maging alak ang tubig. Anong sabi ni Maria? Gawin ninyo ang sasabihin niya sa inyo. At yun po ang kanyang bilin. Lalo na ngayong Kwaresma. Isa lang ang laging sinasabi ni Maria sa lahat ng mga aparisyon, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Guadalupe, at sa iba't ibang pagpapakita ni Maria, ano ang sinasabi lang niya? Magbalik loob kayo. Repent. Bumalik kayo sa Diyos.
Yun ang magpapagaling sa atin. Ang pagbabalik loob sa Diyos, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, ang pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya maatatandaan natin, kapag nagpapagaling si Kristo, maraming beses, anong sinabi niya sa may sakit? Hindi lang basta gumaling ka na, lumakad ka na, makakakita ka na. Ano ang lagi niya sinasabi na? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sapagkat batid ni Kristo na hindi lamang yung sakit na iniinda ng katawan ang nangangailangan sa Kanya, kundi ang naghihirap nilang kalooban, kundi ang napapagod nilang isipan. Meron akong dinalo na may sakit dati, ay mamaya may dadalawin po tayo ulit bilang bahagi ng ating Kwaresma, Corporal Acts of Mercy. Tama po ba, tita? Corporal Acts of Mercy yon. Kasama sila Tita Yeng ulit, mag-iikot tayo sa isa ulit barangay para pahiran, pagdasalan ang mga kapatid nating may sakit. Minsan po may isa tayong dinalaw na may sakit. Matagal na ho yun. Dati po yun, no? Sa dati kong parokya. Ito pong may sakit na ito, kakilala ko naman ho ano. So ang ginawa ho pagpasok ko pa lang po, sabi ko doon sa kasambahay, nasa na si sister? Nasa kwarto po. Pagpasok namin ng kwarto, ang patay yung ilaw, ang dilim-dilim. Sabi ko, sister, sumagot naman siya, Father, andito ako. Lumapit ho ako. Sabi ko, sister, bakit naman ang dilim-dilim? Yung kasambahay, kasunod ko, binuksan ng ilaw. Alam niyo, biglang sumigaw, lintik na! Patayin mo yan. Sa'yo nagsabing buksan mo yan. Tapos nagmura. Sabi ko, alam mo sister, alam ko na kung anong dahilan ng pagkakasakit mo. Ang sungit mo. Yan ang isa sa mga dapat ko yatang ipagdasal muna. Mga kapatid, napakahaba ng ebanghelyo natin. Ang alibughang anak. Dalawang bagay ang tinatawag sa atin ngayong Kwaresma na magpapagaling din sa atin. Una, aminin natin ang mga pagkakamalit pagkakasala natin. Kagaya ng nagkasalang anak sa kwento. Itong bunsong anak, kinuha ang parte ng kanyang yaman, winaldas, ginastos, hanggang nagkaroon ng isang sakit noon at marami ang namatay, marami naghirap. Nakaligtas nga siya pero mamamatay siya sa gutom. Kaya nung sabi niya, babalik na ako sa tatay ko. Aaminin kong nagkamali ako. Huwag na niya akong ituring na anak. Kahit alipin na lang ang ituring niya, tanggapin niya lang ako. Kababaang loob. Walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. Aminin mo munang kailangan mo ng pagpapagaling. Aminin mo munang may hindi ka kaya, may hindi ka alam. Aminin mo munang nagkamali ka at gagaling ka. Pangalawa, hindi lang yung pag-amin natin sa kasalanan natin, hindi lang yung pag-amin natin sa ginawa nating kasalanan, pero yung pangalawang dapat nating ilapit sa Diyos ay ang pag-amin natin sa kabutihang hindi mo ginawa. Kaya nga yung panganay na anak, hindi niya kagad nagawang tanggapin ang kanyang kapatid. Naghari yung selos, naghari yung inggit. Kaya ito yung ating ipanalangin din sa Diyos na sana pagalingin niya tayo sa mga pagkakataong nakalimutan nating gumawa ng mabuti. Sa mga pagkakataong hindi natin sinabi yung totoo. Hindi tayo nagpakita ng maganda. Ito rin ang magpapagaling sa atin. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, sa unang Sabado ng buwan, sa panahon ng Kwaresma, hayaan nating samahan tayo ni Maria na bumalik sa Panginoon, na lumapit muli sa Panginoon upang kanyang pagalingin. Una, aminin ng may kapakumbabaan
ang ating pagkakasala. At pangalawa, tanggapin ng may malakas na kalooban ang magagawa pa nating kabutihan. Sa tulong ni Maria, tanggapin natin ang pag-asa at kagalingan ni Kristo. Amen.